Alright mga ka-ideas, samahan nyo kami ng anak ko. Dumating kasi last week yung in-order natin na eto, yung pang fishing adventure natin. So ngayon, nung last Sunday, yun sana kami mag-adventure, pero nagkaroon ng aberya itong ating service, nagkaroon ng check engine, kaya hindi ko siya binahe para sigurado na hindi magkaroon ng medyo ng malalang problema. So ngayon okay naman na siya, ayan, wala na siyang check engine. So ngayon matutuloy na ang ating fishing adventure. So from Baguio to La Union mga ka-ideas, ang biyahe natin is mga, sabihin natin 1 hour and 30 minutes, depende sa sa kalsada. Kung medyo maluwag, baka makuha natin ng 1 oras lang. So yan mga ka-ideas, samahan nyo kami. Papunta tayo ng Eco Park. Let's G. Itong lugar pala ito mga ka-ideas, itong pinaghintuan namin, lugar ito ng Ligarda, papunta sa city ng Baguio. So itong papasokan natin na kalsada ay main road ito ng galing Marcos Highway hanggang papunta rin ng city. So ngayon mga ka-ideas, hindi pa masyado gaano matraffic, kasi pag ganitong weekend, expected talaga mga ka-ideas na maraming bisita dito sa Baguio. Pero ngayon parang wala tayong nakikitang gaanong bisita based doon sa mga nadaanan natin. Siguro nag-aalala sila na matrap kasi nga may parating na bagyo. Sabi daw is sa Monday. Pero ngayon eto, sa amin naman kasi ng anak ko, dahil malapit lang naman, balikan lang naman kami, kaya ayun, magra-rise tayo at magpipising. Subukan natin kung totoo na maganda magpising doon sa Eco Park na yon. Although may nakikita rin tayo nung namasyal tayo doon noon, maraming namimingwit, pero hindi natin alam at hindi ko rin nakita kung ano yung mga nahuhuli nila. So yan mga ka-ideas, samahan nyo kami. At medyo parang traffic na dito. Itong tinatahak natin na kalsada is, ito, ayun pala, mayroon palang nagkaroon ng siguro sundutan lang yon, or wala naman tayong nakitang damage doon sa mga sasakyan nila. Hindi natin alam, taxi tapos private yung nakita natin. Unahan na natin tong pampasaherong jeep kasi delikado. Yung kasing mga ganyang pampasaherong jeep, biglang nagano yan, lumiliko na hindi ginagamit yung placer. Sa bagay, yung iba rin naman, nasa driver na yan mga ka-ideas. Kung talagang gagamitin nila ang tamang pagdadrive, is kakaiwas sa aksidente. Pero kung takbo ka lang ng takbo at hindi mo ginagamit yung mga dapat gamitin sa iyong service, ay magkakaroon at makaka-aksidente tayo, kasi hindi natin nabibigyan ng warning yung nasa likod natin or nasa harap natin. Mas maganda pag nagdadrive mga ka-ideas is gamitin natin yung kung anong mga nakalagay sa ating service. Dapat intindihin natin kung para saan. Wag yung nagdadrive lang tayo. So let's G mga ka-ideas, dahil nandito pa lang tayo sa Marcos Highway. Medyo malayo-layo pa yung babiyahin natin.
ang tarik ng araw dito mga kaidiyas sa ano, Baguio. Pero ang pumapala sa iyo na hangin ay napakalamig. Kahit grabe ang init ng araw. Ito ang pagkakaiba mga kaidiyas dito sa Baguio. Kasi talagang kumbaga very ano siya, very fresh. Yung wala kang maano na usok kahit marami ng sasakyan. Mangingibabaw pa rin mga kaidiyas yung tawag doon, lamig ng klima dito sa Baguio. Yun ang kagandahan dito sa Baguio mga kaidiyas, dahil maganda yung klima dito. Hindi mo mararamdaman yung init. Unlike sa Manila or dyan sa La Union, ramdam mo yung singaw ng ano, init ng kalsada, tapos lalo na yung dagdag pa yung sa mga sasakyan. Sus, ano ba ito? Gaya na lang ng mga kaidiyas. Saka lang nag-placer kung kailang pahinto na siya. Talaga naman. So ayun, exit na tayo ng Baguio mga kaidiyas. Bali itong dinadaanan natin is tuba na ito. Kumbaga palabas na ng Baguio. Pero itong tuba na ito na area mga kaidiyas, sakop pa rin ng Baguio. Ang lamig. Malamig yung hangin. Medyo malamig pa rin. Kahit naka ano na tayo mga kaidiyas, naka jacket na tayo, malamig pa rin. Grabe yun, nakita nang may parating, magka-counter 10. Mga talagang mga ano, nagmamadali, walang pakialam kung may maaksidente o anong mangyari, makauna lang. Malamig mga kaidiyas. Ay, naninigas yung kamay ko. Kahit ang lakas ng araw, pero malamig yung hangin. Yan mga kaidiyas, malapit na tayo sa tunnel na dito sa ano, Baguio. Bago kayo umakyat ng Baguio or makarating, dadaanan nyo muna itong tunnel dito. Dito talagang medyo ano dito ang klima mga kaidiyas, sobrang malamig dito kasi sulok ito, kumbaga liblib ng part ng lugar ng Baguio. Pero labas na ito sa ano, kumbaga property ng city ng Baguio.
Ayan. Pero malamig talaga. Time check pala tayo mga kaidiyas. Ang oras is 9 AM. At saka talagang mukhang konti lang ang aakyat ngayon. Wala tayong gaanong nasasalubong na mga umaakyat. Ito yung mga kaidiyas, yung tunnel dito bago nyo mapasok yung Baguio. Lumagpas na tayo mga kaidiyas sa tunnel. Pero part pa rin ito ng tuba mga kaidiyas. Medyo malamig pa rin. Delikado. Huwag natin kuhanin, baka may biglang sumulpot na sasakyan. Yun lang. Op, malalim. Wow, ang ganda ng panahon, no? Kitang-kita yung mga bundok mga kaidiyas. At halos wala tayong kasabay dito sa kalsada na mga rider. Last na baba kasi namin ang anak ko, daming rider na nakasabayan namin. Pero ngayon wala pa akong nakikita na kasabay natin. Kahit yung mga umaakyat na mga riders, wala gaano. Siguro nagano sila na baka, yun nga, kasi may parating na bagyo, baka ma-trap sila. Yung sa amin naman, ng anak ko, balikan lang naman kami, saka malapit lang naman. Kumbaga 1 hour and 30 minutes lang yung biyahe, kaya okay lang.
Kahit dito mga ka-ideas, medyo malamig pa rin. Kumbaga nag-aagaw na ito, na yung klima dito, nag-aagaw na yung galing sa Baguio, tsaka yung doon sa may pupuntahan natin, La Union, sa kung tawagin namin is Lulan, sa Patag na area, which is kumbaga part na ng ano yan, kagaya ng Manila, mainit ng lugar. Pero dito, itong Tuba na ito na area, nag-aagaw ang klima dito mga ka-ideas, yung klima dun sa baba at saka dun sa Baguio. Kaya hindi na masyadong gaanong ano tawag dun, mainit or malamig. Ayun, yung mga hari ng kalsada, mga big bike. Pero hayaan na natin sila kasi mayayaman ang mga yan. Sana all. Ayan, medyo mainit na. Nawala na yung lamig. Nandito na tayo sa part ng ano, La Union. Ay, hindi pala mga ka-ideas, sakop pa rin pala ito ng mga ng Tuba. Ang Tuba kasi mga ka-ideas, malaking area. Tuba dito sa may Marcos Highway, mayroon ding tuba doon sa may Kinon Road, sa pagkakalam ko. Saka alam ko dito sa may Nagilian, mayroon din yatang part dyan na nasasakupan ang tuba. Malawak kasi itong tuba mga ka-ideas, yung nasasakupan nito. So yun, chill lang tayo mga ka-ideas sa biyahe na ito. Maging alert din kasi nasa kalsada tayo, kailangan doble ingat. Kung kailangan check tayo ng side mirror natin, harap at likod, gawin natin para lang makaiwas tayo sa aksidente or disgrasya na pwedeng mangyari. Huwag na naman po sana. Basta ingat lang tayo mga ka-ideas pag naggagawa tayo ng mga ganitong rides. Kailangan maging alert tayo parati sa kalsada, lalo pag may mga blind curve. Maging alerto tayo dahil hindi natin alam, may mga biglang sumusulpot dyan dahil hindi pare-pareho ang mga driver. May aware sa blind curve, yung iba naman walang pakialam. Kagaya niyan, no. Kaya alalay tayo mga ka-ideas. Basta yung service natin is condition, okay yung brake, walang problema, para just in case na mayroong sudden break tayong magagawin, ay hindi tayo magkakaroon ng problema. Unahin natin yung ano, bus na yan kasi minsan biglang humihinto yan, kaya unahan natin. Ay, may naabutan tayo dito mga rider na ano, scooter din. Aba, ano to? Click din pala ito.
nasa unahan, mga click din. Sibakin natin sila. Sibakin natin tong big bike. Ha? Sibakin natin tong big bike. Laki ng gulong nito, oh. Tingnan naman to mga ka-idea. So pinahagingan kami kanina, pero aabutan din naman pala namin. Grabe, yung ano niya, yung gulong niya pang kotse. Aba, ganit, pwede rin pala yung mga ganyang plate number ang forma. Lakas, no? Isang pihit lang tang throttle nila, ang bilis. Oo, pang kotse. Ang layo agad. Iba talaga pag malaki. Kunting ikot lang ng throttle. Oo. Ha? Asaan? Ano yon? Baka yung bagong labas na ADP yun. Malakas yun. Nasa 600cc yata yun. Sundan lang natin to mga ka-ideas, tong ano, mga big bike. Iiwanan natin to pagdating sa traffic. Ang sarap i-banking yan. Kayang-kaya pala natin abutan sila, no? Kayang-kaya pala natin abutan. Pwedeng overtaken yan. Oh. Ayun lang, talagang traffic dito. Okay. Malastik yan. Pag nanalo ako ng loto, mas malaki pa dyan ang bibiling ko. Laki.
Wala, naiwan na sila. Hindi na makakaabot yun sa atin. Sabi ko sa'yo eh, tatalunin yung pagdating sa traffic. Naiwan sila. Sinibak ng scooter. Big bike, sinibak ng... Ha? Oh, yung bagong labas yun na EDB. 600 yata yun eh. 600 yata. Mabilis yun. Wala na, hindi na makakaabot sa atin yun. Daming screen. Kahit alanganin, talagang pumapasok. So yan mga kaidiyas, wala na, hindi na tayo abutan ng mga big bike na grupo na yan. Ang layo na natin sa kanila. Nandito na tayo sa ano, ito na yung last part ng Tupa. Kumbaga susunod na to is La Union na. So pitik-pitik na lang tayo mga kaidiyas, kasi wala na tayong kasabay, iniwan na natin sila. Tinira pala natin yung sa kurbada, yung mga big bike na yun. Yeah, boy. Sinibak natin. Sigurado pag nag-stop over ang mga yon, ang lakas ng loob ng naka-scooter, sinibak tayo. Kurbada. Oh, mabato dito. Dito ako natatakot mga kaidiyas pag ganito yung kalsada, mayroong buhangin at may kasamang mga bato-bato. Delikado. Kaya talagang nagpo-stop tayo dyan. Mahirap na. Adventure. Ayan mga kaidiyas, kung gusto nyo bago kayo bumaba ng Baguio, maligo muna kayo dyan. Maraming swimming pool dyan at may zipline din. Meron ding adventure kung gusto nyo maligo muna. May isa pa yan mga kaidiyas dito sa baba, kung tawagin is Pugad. Meron ding zipline, tapos mga big bike. Ay, big bike, hindi. Ano bang tawag dun sa apat na gulong kung mag-adventure kayo? Kalimutan ko na. Ayan, nandito na tayo sa baba mga kaidiyas. Putik tong bus na ito.
Pag big bike yung kasalubong niya, iiwas siya. Pero pag mga scooter, walang pakialam. Talaga naman. So nandito na tayo mga ka-idea sa ano, ito na yung boundary ng La Union saka Tuba. So dire-diretso na tayo mga ka-ideas. 9:37. Aba, umalis tayo doon 9. Wala pang ano, isang oras. Nandito na tayo sa baba. Tama yung ano natin mga ka-ideas pag ganito. Ayan mga ka-ideas, pugad. Isa sa mga ano rin kung gusto nyo maligo. Nasa 40 or wala pang 40 minutes nakuha natin. Nandito na tayo sa La Union. Ang magpapataga. Ha? Sige, doon na sa may ano, sa may rotonda, doon sa rotonda, doon sa kanila. Kasi doon rin tayo dadaan. Mainit na mga ka-ideas. Wala na yung lamig na nararamdaman natin. Init na. Ano to? Lasing. Lasing yata to. Pag-iwang-iwang yung takbo ng dinadala niyang tricycle. Pag ganito ang kalsada mga ka-ideas papunta dun sa Eco Park, makukuha natin ng 20 minutes lang. Kasi kaya na pwede natin ano to dahil hindi na mainit. Pwede na natin tong rat-ratin. Kaya lang pagdating sa dulo, kurbada. Oh, langanin yung singit overtake mo pare.
Init. Ay, mainit na mga ka-ideas. So yan mga ka-ideas, pag narating nyo na pala itong pinakapinuno ng mga agila, ibig sabihin malapit na kayo dun sa may Eco Park. Sana all. Pag nalampasan nyo na ito. Ito yung agila na mga ka-ideas na huli sa trap. Paano masabi? Kaya hindi na siya nakalis. Ayan, dumikit yung paa niya sa... Oh my God! Wow! May dinapuan niya. Kasi yung dinapuan niya mga ka-ideas is nilagyan ng pangdikit yan. May tiban yata. Kaya yan ang nangyari. Hindi na nakaalis siya. Ang ginawa ng mga taga rito mga ka-ideas, dahil hindi na siya makaalis, ayan, pininturahan na lang. So yan ang kwento niyan mga ka-ideas nitong agila. So weird. So tara mga ka-ideas, biyahe tayo dahil siguro 15 minutes nandun na tayo. Ayan, tingnan nyo mga ka-ideas, ayan. Kaya napinturahan na lang siya. Ito yung pinakapinuno na lahat sa lahat ng mga agila. Wow naman! Wow! Wow! Dito siya nahuli sa part ng La Union. Yeah, boy! Si Lolo naman, bakit ayaw mo magpa-overtake? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tapos kakanan na tayo dito mga ka-ideas. So let's see. Wala nang traffic. Gawa ng sabagay. Sunday nga ngayon mga ka-ideas kasi kaya siguro ganito yung kalsada ngayon, medyo maluwag. Walang klase. Saka isa pa, tingnan nyo, napaka-tirik ng araw. Kaya medyo dahil sa ganitong mga oras mga ka-ideas is nasa 10 na tayo. Balis tayo doon ng 9. Ang oras ngayon is 10:03. May dinaan pa kasi tayo mga ka-ideas kanina, kaya hindi tayo nagdire-diretso. Kaya medyo tayo, hindi tayo nakadiretso kagad. Ayun, liliko na tayo dito, tapos diretso na sa Eco Park. Ayan mga ka-ideas, ito yung Agoo Eco Park. Ito, papasok na tayo mga ka-ideas.
dito mga kaidiyas sa pupuntahan natin, kung ang pagkakaalam nyo is Baguio lang ang maraming pine tree, dito is makikita nyo yung mamaya, ipapakita ko sa inyo. Kumbaga napakasarap mag-unwind dito kasi ang daming punong kahoy. Yun nga lang yung hangin, kasi siyempre gawa ng katabi niya yung dagat, kahit mahangin siya is medyo malagkit yung hangin mga kaidiyas. Kaya siyempre pag dagat kasi ang hangin niyan may kasama ng ng dagat, parang asin-asin. So kaya pagkagaling nyo dito malagkit yung katawan nyo, dahil yung tumatama sa inyo na hangin is para na rin kayong naligo sa dagat. Kaya kung ayaw nyong mangitim, mag full gear kayo mga kaidiyas. Ang nakalabas lang sa inyo is mata. So yun, TSJ mga kaidiyas, nandito na tayo. Pinabaybay natin itong papasok papunta doon sa Eco Park. Paghapon dito mga kaidiyas talagang ang daming tao, pero pag ganitong araw ay anong oras hindi natin alam, kasi Sunday. Pag Sunday daw is maraming tao, pero tingnan natin dahil alanganing oras. Baka kunti lang ang nagtatampisaw. Ayan o mga kaidiyas, ang daming pine tree. Oh, parang nandito lang tayo sa Camp Janhe. Hipon ang makukuha natin dyan. Dami ring subukan muna natin dito sa pinuntahan natin noon, pero mamayang hapon dito mga kaidiyas 100% na sigurado. Ang daming tao dito ngayon lang, dahil kasi sobrang tirik ng araw dito, mainit. Hindi kagaya doon sa Baguio na kahit ganito kainit hindi mo mararamdaman. Dito talagang pag mainit, mainit. Ayan mga kaidiyas, ay malabo yung dagat. Malabo. Parang malabo rin tayo makahuli niya. Pag ganyan. Malabo yung tubig. Ayan oh. Paano tayo makakabing? Tingnan natin doon sa part na yun. Malabo. Magsisit up pa naman tayo.
I-sit up muna kaya natin dyan. Doon, oh. Kaya lang baka may bayad, no. Pag nakiupo lang tayo, baka may bayad dyan. Diyan, pwede tayo dyan. Ha? Pwede palang i-ano yung motor dyan. Dito, baka pwede tayo mag-ano, sit up. Dito, ay, sa layo. Gubat dagat. May gubat dagat pala dito. Dito pwede tayong pumisto. Pero grabe ang labo naman. Doon kaya sa ilog, doon na lang tayo mamingwit. Pero baka pwede rin dito, kaya ang labo, oh. Tingnan natin doon. Check tayo doon. So, doon, hanap tayo ng pwesto mga kaidiyas. Nandito na tayo sa spot pero malabo yung dagat. Pag naghagis tayo, baka hindi makita yung pain natin. Baka ang labas nito mga kaidiyas sa ilog. Labo naman. Saan tayo pwede mag-park? Doon. Yun, malapit. So, dito muna tayo mga kaidiyas. Agoo, Eco Park, ayan mga kaidiyas. Ang problema lang kasi malabo yung dagat.